Okay, so let us solve a problem in diesel cycle. Pero ito is gagamit na tayo ng property table. Yung past na example natin is na-assume natin yung specific heat ay constant, no? Pero ito nakalagay dito na yung specific heat ay nagbabago with respect to temperature. So ito yung problem. An air standard diesel cycle has a compression ratio of 16 and a cutoff ratio of 2. At the beginning of the compression process, the air is at 95 kilopascal and 27 degrees Celsius. Accounting for the variation of specific heats with temperature, determine the temperature, pressure, and volume at each state, thermal efficiency, and the mean effective pressure. So, andito yung mga sagot, no? Okay? So, ito yung ating PV tsaka TS diagram. Then, ito na rin yung mga given. So, for letter A, hanapin natin yung mga pressure and temperature and specific volume at each state, no? For letter A. Sa state 1 natin, yung P1 natin, okay na. Yung T1 natin, okay na rin. With the is equal to 300 Kelvin. So, Kelvin dapat to. So, yung B1 na lang ang wala. So, applying yung ideal gas formula, no? Na PB equals MRT. So, wala namang given na mass, kaya specific volume to. So, B1 equals R T1 over T1. And then, so B1, specific volume 1 is equal to 0.28708 yung R ng air, no? That is, air yung ating working substance. Na-assume natin na siya ideal gas. And then, we have 95. So, the specific volume sa my state 1 is, that is equal to 0.9066 meter cube per kilogram. Okay? Next, sa my state 2 natin, kompleto na yung ating state 1. Sa my state 2, dito na lang natin ilagay yung ating state 2. Ito na lang. For state 2, merong given na RK, that's equal to 16, wherein yung compression ratio natin, that is also be equal to B1 over B2. So, yung specific volume 2 is equal to B1, 0.9066 divided by 16, no? So, specific volume sa my state 2 is equal to 0.0567 cubic meter per kilogram. Okay? Yan. How about yung pressure 2? So, hindi na natin pwedeng gamitin yung formula na T2 is equal to T1 raised to RK to the K less 1, no? Kasi, nagamit lang natin yung formula na ito kapag yung K is constant. Or yung specific heat is constant. Pero actually, yung specific heat is nagbabago with respect to temperature. Kapag tumataas yung yung temperature, tumataas din yung specific heat. Okay? So, hindi na natin magagamit yon. So, paano ba? Puntahan natin yung ating property table. Makikita yan sa A-21. Ito, ideal gas properties of air. Ayan. So, punta tayo dun sa baba. Mayroong note dito. Anong sabi? PR tsaka yung BR are dimensionless quantities used in analysis of
isentropic processes. Okay? Ayan. So, balik tayo dito. Yung VR2 kasi natin over VR1 is also equal to the RK. Okay? So kapag nakuha natin yung VR2, makukuha din natin yung T2, no? Ganun din na ang P2 over P1 is also equal to the relative, P2 over P1, PR2 over PR1. So, ibig sabihin, kailangan pala natin kunin yung mga BR tsaka PR. So, balik tayo dito. So, puntahan natin yung T1, that is 300 Kelvin. Makukuha natin doon yung ating VR1. Okay? So, asan ba yon? 300 Kelvin. At 300 Kelvin, ang VR is, saan na yung VR? Ito, 214, tsaka yung, ayun, 621.2 pala yung VR, tsaka yung U, internal energy, tsaka yung PR. So, kukunin natin yon. So, that is equal to, balik tayo dito. VR1 is equal to 621.2, and then yung U1, kailangan natin yan. Explain ko mamaya kung bakit kailangan. Yung U1 natin is yung U1, 214.09. Ano pa? Yung PR1 pa pala is equal to 1.3860. Okay? Ano pa ba? Ayan. So, balik na tayo dito sa may state 2. So, ang VR2 pala natin is equal to VR1 over RK. Ano ba yung VR1 natin? 621.2 and then 16. So VR2 is, ang VR2 natin ay, ano kaya yan? 38.825. So since nakuha na natin yung VR2 natin, makukuha na rin natin yung T2 gamit ang property table. So puntahan natin yung, saan ba banda yun, yung VR na 38.825. So 38.825. So nasa pagitan ito ng ito. Ayan. Sa 39.16 saka 36.61. Mag-interpolate lang tayo dito. So, dito naman yung corresponding temperature. Ayan. 860 saka 880. So, nasa pagitan yan, no? Yung temperature. So, interpolate lang natin dyan. Mag-interpolate lang tayo dyan banda. Ang makukuha nating temperature sa my state 2 ay is equal to, ano ba to? 862.35 Kelvin, no? So, inassume ko na alam nyo na kung paano mag-interpolate, ha? Okay? So, paano mag-interpolate? Assume natin na linear yung variation. And then next, ito na yung T2 natin. How about yung P2? Ang P2 natin, kailangan nating i-apply ito. Yan. So, ang P2 over P1 is, tayo dito sa given 95, ayun. Okay, PR1, PR2, P2.
over P1. Ito, P2 over P1 is equal to PR2. Ayun, makukuha na natin yung ano dito, P2 is equal to P1, and then ito ay ratio ng PR2 over PR1. Okay? So 95 to, and then ano ba yung PR2 natin dito? Hindi pa pala nakuha, no? I-interpolate din pala natin. Mag-interpolate tayo dun banda. Saan na yun? Yung ito. Okay, yung PR natin nasa pagitan ng 63.09 tsaka 68.98. Mag-interpolate lang tayo dito. So, ang makukuha nating PR2 is equal to, ano ba ang PR2? 63.782. Then, lagay natin dito. Divide natin ng PR1 which is 1.3860. So, yung P2 na makukuha natin dito is equal to 4371.78 kilopascal. So, yan na yung ating P2. Okay? Take note lang, sabi kanina doon sa table, magagamit lang natin yung PR tsaka VR kapag yung process ay isentropic. So, yung process 1 to 2 naman natin is isentropic, no? Ito yung ating PV diagram. Ayan, process 1 to 2 is isentropic. S is equal to C. Okay? Then, yung volume, kompleto na pala. Anyway, pwede naman nating i-apply yung ideal gas law, di ba? Formula na P2 is equal to MR T2 over B2, no? Ayan. Pwede naman nating i-apply yan. Sige, i-ano na lang natin. 0.28708. 862.35 tapos 0.0567. O, verify na lang natin. Kung meron mang pagkakaiba sa sagot, maliit lang yan, no? 0.28708 862.35 4366 sa kanya. Mayroong discrepancy. So, 4366 kapag i-apply natin to. So, same lang. May maliit na pagkakaiba. Okay? And then next is, okay na? Yung sa may state 2, sa may state 3 naman natin, constant pressure yung process 2 to 3 natin, di ba? O, yung process 2 to 3 natin, constant pressure, ibig sabihin nun, ang P2 natin is equal to P3, which is equal to 4371.78 kilopascal. Yan yung ating P3. Ano pa? Merong binigay na kayong cut-off ratio that is equal to B3 over B2 that is equal to 2. Okay, so specific volume naman yung meron tayo. So specific volume ng 3 is equal to, ano na to? 2 times ng 0.0567. Okay, so yung specific volume sa my state 3 is specific volume sa my state 3 0.1134 cubic meter per kilogram. Okay, so yan. And then next, temperature pala. So we could also apply yung combined gas law, no? We have P2 B2 over T2 is equal to P3 B3 over T3. Ayan, so cancel to, cancel yan. So T3 is equal to, doon na lang sa taas. So T3 is equal to T2. Ano yung T2 natin? 862.35.
Okay, multiply it by ratio ng B3 tsaka B2 is equal to 2. No? So, ang T3 is equal to 1724.7. 0.7 Kelvin. Okay. Next. State 3, okay na. So, may state 4 tayo. State 4. So, may state 4, ano ba ang meron doon? Di ba ang ano natin, process 421 constant volume yan. Ito, ayan, process 421 constant volume. So, parehas sila ng volume. Yung 4 tsaka 1 natin, parehas ng volume. Okay, so, B1 is also equal to specific volume ng 4, 0.9066 cubic meter per kilogram. So, yan na yung ating B4. Ano pa ba? Then, yung 4 natin, galing lang siya kay 3, di ba? Process 3 to 4 tayo. Constant entropy yun, no? So, ibig sabihin nun, kung constant entropy yung process doon, kailangan natin kunin yung VR tsaka yung PR. Okay? So, V4 over B3 is equal to BR4 over BR3. As well as yung P4 natin over P3 is equal to PR4 over PR3. Take note, ginagamit natin to kapag yung process ay isentropic. Okay? So, yung ito, tsaka yan, nakuha na. So, makukuha natin si VR4, no? Kapag nakuha natin si VR4, makukuha natin si PR. Okay? Pero kailangan mo natin kunin si VR3. O, dito. Punta tayo sa 1724.7. Makukuha natin din yung VR3. So, 1724.7. Yun, dito banda. Ayun. Ano ba ang VR3 natin? 1727. Dito banda, no? So, ang VR natin ay nasa pagitan ng 4.761 at 4.328. Mag-interpolate lang tayo doon. So, na-assume ko ulit na alam nyo na kung paano mag-interpolate. So, VR3 is equal to, ano ba ang mako-compute kapag VR3? That is equal to 4.5471. Yan. So, BR4 is equal to 4.5471 times B4, 0.9066 divided by V3. Ano ba yung V3 natin kanina? Ayun, 0.1134. Okay, so BR4 is equal to, ano ba ang BR4 natin? 36.35. Okay? Ayan. And then next, kunin rin pala natin yung PR, no? Dito, pag-interpret natin ulit doon, ang PR3 na makukuha natin ay ano ba ang PR3? PR3 1092.18. Balik tayo doon. 17. Ayun, nandito yung kanyang PR sa pagitan nitong dalawa. 1025 tsaka 1161. Okay, so PR3. Para makuha yung pressure, apply natin yung PR. Okay, so meron na to. Ito meron na, ito meron na. Kailangan pa natin kunin yung PR4.
But anyway, wala naman ng problema sa PR4 kasi makuha na natin yung BR4. Makukuha natin dyan yung ating PR4, no? So, balik tayo dun sa 36.35. Asan na yung 36.35 dito? Nasa taas ata. 36.35. 36. Ito banda. Sa pagitan ng 36.1, taas 61, tsaka sa may 34.31. So mag-interpret tayo dito banda, makukuha natin ng PR. Yan ay nasa pagitan ng 68 tsaka 75.29. Yun. So kapag mag-interpolate tayo doon, ang makukuha natin na PR4 is is 69.69. Ayan. So makukuha natin ang P4, that is equal to P3. Ano yung P3 natin kanina? Ang P3 natin kanina ay 4371.78. 4371.78. Then yung ratio ng PR4 tsaka PR3, 69.69. And then 1092.18. So P4 is also equal to P4, 278.96. Kilopascal. Okay. Yan yon. Ating P4. Next. P4 ano pa bang wala dito? T4 na. Ayun, mag-interpolate din tayo dun banda. Ito, makukuha natin yung temperature doon. Or pwede naman natin i-apply yung PB equals MRT. Kasi meron ka na nito, meron ka na rin yan. Makukuha mo yung temperature, no? Okay? Pero siyempre, sanayin natin yung sarili natin sa property table. Okay? So, kung i-interpolate natin yung temperature doon banda, dito sa may pagitan ng ito, 36, ang corresponding temperature ay 880. And then sa may 34.31 naman, 900. So, yung temperature for natin nasa pagitan ng 880 tsaka 900. Okay? Yan. So, that is equal to T4. 882.26 Kelvin. Ayan. So, kompleto na lahat. Okay? Ng PB, tsaka TIS. BIS, tsaka TIS sa bawat stage. So, ang sunod is, ano ba yung sunod? Thermal efficiency tsaka mean effective pressure. Yung T3 natin 1725, 1724 yung nakuha natin, no? Efficiency tsaka mean effective pressure. So letter B, hindi na natin pwedeng i-apply yung thermal efficiency na dito 1 less 1 over RK to the K less 1, tapos meron ka pang RC to the K less 1, K RC less 1. Hindi na natin pwedeng i-apply ito. May apply natin itong formula na ito kapag constant specific heats yung assumption. Okay? So mayroong variation ng specific heats, hindi natin pwedeng gamitin yan. Okay? Thermal efficiency is equal to 1 less QR over QA. Ang QR natin sa may constant volume process banda. Saan na ulit yun? Dito. Sa may 4 to 1. Meron tayong QR dito. And then, dito naman yung QA. So, sa 4 to 1 natin, that is
constant volume. And then sa QA natin, 2 to 3, constant pressure, no? Okay? So, sa may QR muna tayo. Kung babalikan natin ang thermodynamics 1, ang QR is equal to, kapag constant volume is equal to the change in internal energy. Okay? So, ibig sabihin niyan, ito ay U4 less U1. Asan na yung U4 natin? Wala, hindi natin kinuha. So, balik tayo doon sa ito banda, 36.61 tsaka 34.31. Yung corresponding U nila ay 657.95 tsaka 674.58. Interpolate lang natin yan. Ang lalabas na U4 natin dito is, ilagay ko na lang dito, yan ay U4. 659.83. And then yung U1, meron na ba yung U1 natin? U1. Internal energy sa may state 1. Wala pa. Parang meron na kanina. Ayun, 214.09. So, 214.09. QR is equal to 659.83 less 241.09. Ayan. So, ang heat rejected natin per unit mass, kasi naka per unit mass tayo, is equal to ano to? Compute na nga lang natin. Is equal to 418. Tama ba? Ano ba yung 214 pala? 214, hindi 241. 214. So 214. So, compute ulit natin. Yan ay 445.74 yung ating QR. So, kilojoule per kilogram. Then, ang QA naman natin, saan banda ulit yun? Sa may QA natin, ito yon sa may 2 to 3. So, constant pressure ang process dyan. Kapag constant pressure, ang process, enthalpy ang gagamitin natin. Okay? Kasi nga, kapag constant pressure, di ba, MCP, delta T, no? Okay, kasi ang CP times temperature, enthalpy yan. Ang CB times temperature, ano yan? Enthalpy ito ay internal energy. Okay? So, ito ginagamit kapag constant pressure yung process and then constant volume, no? Okay? Pero siyempre, ginagamit yon kapag constant yung specific heats. Dito hindi natin pwedeng i-apply. Okay? So, for the QA is equal to H3 less H2. So, kailangan pala natin kunin yung H3. Balik tayo sa temperature ng 3. 1724.27. Mag-interpolate tayo doon. Saan na yun? 1724.27. Ito banda, mag-interpolate tayo dyan. Ito yung corresponding enthalpy sa 1180 tsaka 1941.6. Okay? So, makukuha natin dito sa H3 is, so, dapat kapag magsusolve kayo, kunin nyo na lahat, pati U tsaka H3, H para minsanan, no? Ito ay H3. .48. Next, sa mga state 2 natin, state 2. Ito,
Ang temperature dito banda ay H62.35. H62.35. H62. Dito tayo banda. H62. Dito. So, almost 888. Mga 890 siguro yung enthalpy natin dito. No? Kapag interpolate natin yan, ang mangyayari ay H2 is equal to, ano kaya yung H2? H2. Yun, 890. 890.89 kilojoule per kilogram. Ayun, kompleto na tayo ng enthalpies. 1910.48 1910.48 less ang H2 natin is 890.89. So QA per unit mass kasi naka per kilogram to ay equal sa 1019.59. Yan. So kilojoule per kilogram. So the thermal efficiency is equal to 1 less QR. Ano ba yung QR natin? 445.74 over 1019.59. So the thermal efficiency is equal to, ano yung thermal efficiency kaya? 56.28%. Ayan. Next, mean effective pressure, letter C. Ang mean effective pressure is equal to the work net over B max less B minimum. Okay? Ang work net natin is equal to QA less QR. So work net per unit mass is equal to 1019.59 less QR is, asan na yung QR? 445.74. Okay. This is equal to is equal to 573.85 kilojoule per kilogram. Yan. So the mean effective pressure is equal to 573.85. Ang kilojoule natin, kilonewton per meter yan, no? Per kilogram. Divided by, ang Bmax natin is yung B1 or yung may pinakamalaking volume. Then yung may pinakamaliit ay yung B2. Ano ba yung B2 natin kanina or V3? V2 lang pala, no? B2. V2. Asan ba yung V2 natin? 0.0567. 0.0567. 0.0567. Ang unit niya ay meter cube per kilogram. So magkakancel to. Yung ito, mawawala na yan. Pero ito, mapapalitan ng meter square. So kaya kilonewton per meter square is kilo Pascal, which is equal to 675.17 kilo Pascal. Okay, so yan. Thank you for listening.